Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay alauna ng hapon dito po sa Dao, Lubao, Pampanga. At nandito po tayo sa farm ng ABN and Sons Game Farm na pag-aari ni Mr. Genesis Mendoza. Actually, ito po yung part 2 ng ating vlog sa kanya dahil nung unang punta na po natin dito sa kanyang farm ay hindi natin siyang dinatnan. Ang dinatnan po natin ay yung kanyang handler. Kaya ngayon po, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam direkta mismo ang may-ari ng ABN Game Farm para matanong natin sa kanya kung ano na ngayon yung kanyang mga ginagamit na mga materials. Kanina, nag-ikot po kami at nakita po namin na magaganda po yung mga stock na nandito at tatanungin po natin sa kanya kung ano yung mga process na ginagamit niya dahil sa pagkakaalam ko magsisimula po siyang mag-commercial breed ngayon at magbebenta po siya ng day-old chicks at mga 1-month-old na mga mga actually chicks para more or less yung mga marginal cocker natin na gustong bumili ng mura ay mabigyan sila ng magkakataon na makakuha ng mga quality na pwedeng pang breeding at panglaban na mga manok. So samahan niyo ko para kapanayin po natin si Mr. Genesis Mendoza ng ABN and Sons Game Farm dito po sa Dao, Lubao, Pampanga. Ayan. Okay, so ngayong hapon po ito, nais ko pong introduce sa inyong lahat ang may-ari ng ABN Game Farm na si Mr. Genesis Mendoza. So, magandang hapon sa iyo, Jenjen. At actually, nakita ko po yung setup ng game farm mo dito at malinis po. At inikot ko kanina, ultimo yung tubig po na painuman ay talagang malinis na malinis. So, kailan po nagsimula itong munting manuka na ito? Ayan sir, unang-una magandang hapon po sa lahat ng manonood. Saka, yun nga, ito lang ni Sir Nathan.
Honestly po, last year pa lang tayo nag-start dito sa pagsasarili. Then, ongoing tayo ngayon, second year. Pagsasarili din. Sa pagsasarili Sa din, pagsasarili oo. na pag-breeding on my own. Oo. So, hopefully, sana ngayong taon, sana maging mas successful ulit, katulad ng last year na na-sold out talaga tayo. Oh, actually, nung pumunta po kami dito at nag-vlog po kami, marami pong nagtanong sa kanya at na-sold out po yung kanyang mga manok dahil talaga pong magaganda, mga quality. So, tatanungin po natin si Boss Jen kung ano yung mga materyales at saan galing yung mga materyales na ginagamit mo dito. So, basically, ano yung mga materials na ginagamit mo dito? Yes sir, baseline po talaga natin. Siguro masasabi ko na sweater man po talaga tayo. Oo, sweater man si Yes, Jen Jen. so, Kasi puro gwapo talaga, katulad kailangan- ng may-ari. So, specific bloodline po talaga tayo sa Golden Boy sweater. Which is, ito yung bago natin pinasok this year. Okay. Pero we started sa possum sweater na tinatawag na Left Nose Family ni Oo. Mendoza. Jun Mendoza. Po, and yung pong 5K Left Nose Family naman na idol ko na si Nito Mendoza. Si Nito. Ng Fantastic Ella Game Park. So, halos dalawa lang yung pinagkukunan mo, magkapatid pa, si Nito at saka actually si Atty. Jun Mendoza. So, bukod doon, ano pa yung mga bloodline na nandito sa farm mo? At paano po yung yung mix at saka process nito? Yes sir, this year po, dahil nga po kahit paano na nakaroon tayo ng konting sobra sa manok. So nag-acquire tayo ng mga bagong bloodlines which is yung tinatawag ng Golden Boy. So nag-acquire tayo ng mga pullets kay Francis Bagang ng PT Game Farm na which is nag-World Slaster Champion din I siya see. 2014. And then nakakuha din tayo ng mga bagong pwedeng i-infuse na mga sweater din ni 5K sweater ni Paulo Malvar, Okay. dalawang Gilmore, and dalawang Boston Rounded ni Sir Paulo. So, yan, para sa kabatiran ng lahat po, yung mga pinanggagalingan po ng mga bloodline ni Jen ay direkta po doon sa mga kilalang mga breeder. So, hindi po siya doon kumukuha doon sa mga nakabili lang. So, mas gusto niya na siya mismo bumibili doon directly sa mga actually big time breeder po. So, iikutin po namin ngayon yung kanyang farm dahil ang pagkakaalam ko, magsisimula siya ng mag-commercial breeding ngayon at magbibenta kayata ng mga day-old chick at saka 1-month-old chick, ano? Yes sir, saka additional din pala, may mga bagong infuse din tayo ngayon this year. Nagpasok din pala ako ng mga old lines. Old lines. Yes, Ano yung lines na yun? which is personal lang sana dahil hindi kasi kagapuhan. Oo. Na minix ko muna sa mga linyada ng katulad nga ng Blue Face Hats and Claret. Claret. Na lines na kinuros ko sa mga rounded na this year baka ipapasok ko na sila sa sweater. So yun sila yung mga parang feeling ko magiging battle cross ko Okay. as a personal, pero titignan muna natin kasi nga bago linyada, tatry muna natin bago natin i-share sa iba. Okay. So, ikutin po natin yung kanyang farm at makikita po ninyo yung mga pullets na gagamitin niya at saka mga broadstyle na gagamitin Sa niya. day old natin. And then later on, siguro, ibibigay ko sa inyo yung number niya para pwede ho kayong magpa-reserve doon sa mga ipapakita namin ng mga bloodline, ng mga pullets at mga broadstag. So, para pagka nag-hatch po, pwede na kayong makabili sa kanya ng day old at saka at least mga month old na mga kwan na pwede ninyong gawing materyales. So, tara at ikutin po natin yung kanyang farm at magsisimula po tayo dito sa mga gagamitin ng mga pullets. Ito yung Gusto meron ako nakita dito. Parang sweater looking na magandang pullet ito. Ano po yan? Pero sir, ito yung mga typical na kulay ng mga possum sweater ni Atty. Jun. I see. Kasi yung tinatawag din ng Left Nose Family because doon ako nagpo-focus ngayon dahil sila kasi naging magandang record ko last year. So, gagamitin mo ito ngayon, Left Nose Family ni Atty. Jun Mendoza. Opo. So, ito, meron tayong nakikita dito na gwapong-gwapo. So, anong klaseng sweater po ito? Sir, ito naman po yung ginamit natin na Left Nose Family naman na tinatawag ni Kuya Nito Mendoza. Yung mga 5K sweater niya. 5K sweater ito. Yes po. Ito po yung mga lineup ko na magagawing bootstag talaga this So, year. ayan, nakita po ninyo, gwapong-gwapo po yung kanyang mga dito, mga broadstag. At ito po ay ipaparis niya. Mamaya ipapakita namin dito yung mga pullets Mga na sample po gagamitin yan. niya. O yan.
So ito po, ano po itong mga stag na rin ito? Yes sir, so same pa rin katulad nung una. Magkakapit po yan. 5K. Left nest din po na 5K Left nose sweater. na possum, no? Opo. Ay, Possum, kay Kuya Nito po, yung 5K po. 5K ito ni Nito. Opo. So, yan. So, ito gagamitin niya dito. Mamaya ipapakita namin sa inyo yung mga pullets na gagamitin niya. So, ayan. Dito, Yes sir, sa magkasunod na naman po, ito naman po yung sample ng mga forma ng kulay na galing kay... Nakuras ko po ito kay Paulo Malvar over Fantastic Ella ni Nito Mendoza. Straight sweater po. straight sweater ito. So, nagla-lime breed po siya. So, pala. Paulo Malvar na sweater at saka Nito Mendoza din na sweater. 5K to 5K. Parehas na 5K po. So, parehas 5K pero iba po ang pinanggalingan. Ayan. Maganda po. So, pwede kayo magpa-reserve po. Mamaya, ibibigay ko sa inyo. At sabihin niyo lang kung ano ang bloodline na gusto ninyo. Okay. Tapos dito, ito, ano po ito? Napakaganda rin. Yes sir, ito naman po isang sample na naman galing kay Kuya Nito and JM Fantastic. Ito naman po yung parang two-way din na 5K over possum sweater. So, 5K ito over possum sweater. Sweater to sweater pa rin. Sweater to sweater pa rin. So, ito na yung napalabas mo, no? Yes po, ito yung taon na to. yung taon na to. Pinaplano na gawing broodstag. Gagawing broad stag. So, ayan. So, ito po ang magiging sample kapag nag-breed po kayo ng mga ilalabas na mga chicks niya dito sa pipiliin po ninyo. So, dito tayo sa unang kwan, sa unang pen. Ano po ang combination nito? Ano po ang mga bloodline nitong pen na to? Ito, tulad din po last year, doon pa rin tayo nagpo-focus sa 5K over possum po. Ayan po yung mga two-way ko po na hen so far dito sa pen na to. So, ano itong mga kwan na to? Ano ang composition nitong mga hen na yan? 5K sweater over possum sweater. 5K sweater over possum sweater. Ayan. At nakikita ninyo dito sa taas, napakaganda yung kanyang pulit. Ayan, no? Guwapang guwapa. So, yan po yung gagamitin niya. Kung gusto ninyong request at magpa-reserve, ibibigay po namin sa inyo yung number niya. Ayan, napakaganda. So, ito, gagamitin mo rin ito, no? So, Sila sir, wala. anong mga bloodline naman ito na nandito sa pena to? Ito naman po yung mga possum po. Street possum po to. Straight possum sweater na ipapasok mo rin sa sweater mo. So, lalabas po niyan, mga gwapong-gwapo po. So, pwede po kayong magpa-reserve kung ano po ang gusto ninyo na bloodline para at least pagka napisa, anytime pwede na kayong pumunta dito sa farm ni Mr. Jenjen Mendoza. So, dito, ano po ito ng mga... Sir, ito naman po yung mga lines natin na 3/4 na 5K sweater, 1/4 Boston. Ito naman So, yung ito. merong Boston. Doon po sa mga mahilig ng sweater Boston, ito na ang pagkakataon ho ninyo. Dahil kapag ang sweater pinapasukan po ng Boston, lalo po nagiging gwapo. Dahil sabi nga nila, yung Boston daw po, kapag ka-breed mo sa sweater at sa anumang klaseng mga bloodline, sila yung nagpo-correct ng mga deformities at sa mga hindi magandang physical features ng ibang mga bloodline. So, yan, 3/4 Boston, no? 3/4 sweater. 3/4 sweater, 1/4 Boston. Pwedeng, saan mo ipapasok ito? Sa sweater. Sweater din, para gwapo po. So, lahat po na binibili dito, para gwapo. So, nandito tayo. Parang meron ako nakita mga imported dito, Yes, Ayan. sir. Opo. Ano po ang bloodline nito na nandito? Ito nga po yung nagamit ko po last year na ititest natin this year na ito po yung mga sample na napalabas ko na kinross ko po sa Boston Rounded sa imported na Claret. So, ito po ay claret Apo, bagong purga lang. na imported. So, ang pagkakaalam ko ay galing ito sa F1 ng Cedar Creek, no? Apo, Jeff Hudspeth. Jeff Hudspeth, yan. Jeff Hudspeth na imported. So, yan ay claret Process na two-way. na tuloy over Rounded over Claret. roundhead over claret. Ayan. So, po pwede kayong mag-request ng bloodline nito sa mga susunod na mga actually araw. Pag pinigay ko sa inyo yung number ni Boss Jen. So, dito sa kabila, eto, meron ako dito mga green-legged na nakikita. So, ano itong mga green-legged na ito? Yes sir, honestly po, galing din po din siya kay Cedar Creek po. Ito naman po yung mga blue face hats
na nakross naman po ito sa mga sweater line. Pero through selection, mas pinili ko po yung mga dark-legged sweater. Kaya parang mukha silang blue face, pero honestly po, may dugo silang sweater. Ayan. So yan ay one half sweater na at saka one half na Yes blue po. face, blue face. Apo, sweater over blue face. Sweater over blue face. Yan po yung lumabas at gagamitin mo rin yan para ipasok din sa sweater, no? Apo. So ayan. So ang lalabas niyan, green-legged na sweater. Mga gwapo po. Opo. So yan, isa po sa pwedeng pagpilian ninyo para makabili po kayo sa kanila ng mga day old kapag kayan po ay sinalang. So meron, dito na tayo sa kabilang pen. Apo. So sa pen na ito, ano naman ang nandito? Yes sir, ito po yung mga street sweater ko na po talaga na galing po kay Nito Mendoza at JM Fantastic po na Atty. Jun Mendoza. So ito po ay straight sweater na Yes po, left nose to left nose. left nose to left nose family. Okay. So actually para sa kapatiran ng lahat, ito yung mga nagpapapanalo ng mga left nose family. Kaya kung gusto ho ninyo na mag-acquire, pwede ho kayong mag-message sa kanya at magpa-reserve ng ilalabas na mga actually sisiw nito. Okay. Dito sa next pen natin. Ito din, ano ito? Ito sir, ito po yung mga bagong acquire po natin, yung yung tawag ko nga po na Golden Boy. Yan. Galing po kay Francis Bagang ng PT Game Farm. So ito po ay mga golden boy. Opo. So ito yung mga pongkan na pongkan talaga. Apo, lima po yan, tinanggal natin yung tatlo dahil nag-aaway-aaway po eh. Dahil lang Okay. sila, early bird na... So talagang magpo-focus ka ngayon sa puro mga sweater, mga gwapong sweater kasi golden boy po, mga gwapo ang mga golden boy. So ayan, kipiping taba, no? Apo. Oo yan, ang tawag po nila kay Francis Bagang ay piping taba. So kilala po yan dito sa Pampanga Apo. at mga magmamanok dahil marami po ang kumukuha sa kanya ng mga kwan, ng mga materyales. Dito tayo sa kabila. Ito naman po yung mga 5K po na galing po kay Boss Paulo po. 5K na mga Paulo Malbar line. So ayan. So nakikita po ninyo, pwede ko kayong mag-reserve dito sa manok na to. If in case po mayroon ng lumabas na mga sisiw. Bagong ligo lang dahil parang... Ayan. Basa pa yung balayibo. Bagong ligo kasi Bagong actually purga. pinapriming nila kahit ipapasok po nila itong ngayong season na ito. Apo. So ngayon, dito naman tayo sa mga broadcast. Mga original na broadcast nila. So, eto, ano po itong bloodline na yan? Yes sir, ito po talaga yung pinaka-foundation blood ng farm. Yan ang foundation nyo, no? Apo. Ito yung natawag ko na left nose family na posong sweater ni Atty. Jun Mendoza. Left nose family ni Atty. John Mendoza na ginagamit ni Mr. Jen. Ayan. Tapos ito, meron pa ako nakikita dito na maganda rin. So dito naman tayo. Ayan, tingnan natin. Ito, meron dito magandang kwan. Napakagandang mga style. So ano pong kwan yan? Bloodline nito? Ito sir, street sweater din po na galing po kay Francis Bagang po na nakross ko po kay Nito Mendoza po. So ayan ay galing po kay Francis National- Baga. Yung iba. So ito, anong klaseng bloodline yan? Yan sir, kung mapapansin nyo, mayroon na tayong mga street com ngayon. Straight com. Opo, iilan lang sila. Ito may dugong claret over roundhead. Claret po, roundhead. Ayan, Opo, maganda po. Sila yung mga itatry natin this year na elimination sa Elimination WPC. yan. Okay. So yan po ay nakahanda sa elimination sa WPC. So Sila dito, po. meron din dito. Ayan. Sample po nila yung mga claret blood na magkakamukha po talaga. Ito po naman ang claret. Yan ay claret roundhead, no? Opo, kasama po. Claret Kapatid. roundhead. So gagamitin po ngayong WPC Opo. na Derby. So, ito pa. Ayan. Ayan, claret Yung mga roundhead. old lines natin. Mga old lines po yan ng mga claret roundhead. Meron ako nakita ulit. Dito, yan, no? Pongkan. Pongkan Yes na sir, pongkan. ito po yung mga sample natin ng mga tinatawag ng street sweater ng 5K over possum sweater. Ito talaga yung mga kapatid ng mga babae. Normally sila po talaga yung napipinong 5K yan. Over possum sweater. Ayan, Sila gwapong po yung gwapo. mga... So, ayan. So, mamaya, ipapakita namin sa inyo yung mga available na mga stag dito. Yan, sir, ganun din sila. So, ayan, ganyan din sila. Isa lang sila. Isa lang yan, no? 5K over possum. Ito din.
So meron ako nakita dito na white leg. Oh. So, ayan o. Okay. Meron din dito gray. So ano Yes, tong sir. gray na to? Yes sir, ito po yung isa sa mga off-color natin na tatry kong i-breed na talisay saka puti siguro na galing to kay Herbie Pagtalunan ng Los Malos Game Park. Ay, kay Herbie Pagtalunan. Actually, sa mga nakakakilala ko po kay Herbie Pagtalunan, napakarami po ng championship Yes, nun. po. At ang kanyang team ay nasa Bataan, ano? Tama po. At marami pong kumukuha sa kanya ng mga big time breeder at kumukuha ng mga materyales. Opo. Bataan si Mr. Herbie Pagtalunan. Kilala po yon ng mga magmamanok. Yan. Opo. So meron din dito. Yes sir, opo. White-legged. So anong bloodline yan? Ayun sir, puro din puno kanina. Ito nga po yung mga itatry natin naman na claret over rounded po na may nagbato ng mga white-legged po. White-legged, Opo, ano? dahil po sa claret side. Dahil sa claret. Apo. Claret over roundhead. Yung roundhead mo, anong gamit mo? Boston po. Boston. O yan, Apo, apo. Boston. So Boston ang karamihan na ginagamit na dito na pang-infuse. So exclusively na Boston. So ayan. Ito rin. Claret over Boston din. Opo. So far po, ayan, mga panggamit sana ngayon, try natin. Katry ngayon. Opo. Actually, istagan. So meron din dito, ayan, gwapong-gwapo. Ang mga sweater na po natin yan. Sweater. Anong klaseng sweater yan, Jen? Ito po yung mga may halo na din po na... Ito naman po yung may halo na 5K sweater po na nakaros po doon sa Blue Face Hats. Ayan, 5K sweater na blue face hats. Yan po ang kinalabasan. Opo po yun. So kaya kung mag-order po kayo, pwede kayong mag-minimum ng 5 o kaya 10 na mga day old. Ayan, anytime. Baka po, meron po kayong makita ng mga lalaki, babae doon sa order nyo sa kanya na mga sweater over Ayan po yung mga sweater Maclean. natin ng mga sample. Ayan po. So yan yung sample, no? Opo. Ito yung sample ng kwan. Sweater over Opo, ito naman po yung... Ito naman po yung mga atin na... Side na po siya ng possum sweater po. possum sweater. Opo, possum sweater naman po ito ng sided na to. Tapos po meron tong halo na 1/4 Boston. Possum sweater na may 1/4 Boston. Tapos yung isa, sweater over 5K over blue face. blue face. Apo. Mga blue face. Yung mga bago linyada po natin ngayon, natatrend this year. So maganda pala lumalabas, ano? Yung 5K over blue May face. blue face, opo. Oo, lumalabas na yellow leg din. Oo. So ayan. So doon po sa mga magtatanong po ng available na mga stag niya, ibibigay namin po sa kanya yung sa inyo yung yung number niya para pwede niyo siyang tawagan or i-message or otherwise pwede niyo rin kunin yung kanyang Facebook page para doon po kayo mag-message. Apo. Ayan. So ito, Mga national banded po talaga. national banded po ito. So ito nakikita ninyo mga national banded po. Ayan. Ito meron ako nakitang maganda dito. Ayan. Ayan po. Ayan, mga nagkakatulog po. Mga anong bloodline yan? Ito sir, ito na po naman yung tulad nga po nun, yung 5K sweater over possum sweater po. 5K over possum. Tabi po. Magkakatabi tapos yung isa. Apo. Yan, 5K over possum sweater. Yung mga may din po palo yan. ngayon, yung mga alos pang na. Oo. Pang-broodstag na. Pang broodstag na yan, mga may palong. Opo. So, ito po pwedeng pang broodstag at mamaya ay pwede nang nating matanong kung magkano po yung broodstag niya. Kaya kung meron kayong pagkakataon na pumunta dito at bumili ng pang materyales, pwede po. Anytime pwede po pumunta. Opo. So lakad tayo at makita pa yung ibang mga manok na dito. Yes sir. Mga bagong pungos na, mga sweater din po. Mga bagong po. Mga sweater na yung mga nandito po. So nandito puro mga sweater na itong nandito. Yung iba po. Apo. So si Jen po ay isang sweaterman. So ayun, may nakita ko isang maganda pa rin doon. Anong lahi yun na yan? Yes sir, ito naman po yung 5K over Boston po, 50-50. Okay, 1/2 5K at saka 1/2 Boston. Ayan, maganda po. So, ayan, puro po mga gwapo. Ito yung blue face over Boston. Pagkita ko dito. Tapos meron tayong makikita dito yung blue face na Sample over na. possum, sample. Kaya pagka bumili kayo, ito Personal po. ko na sa ano to. Ito. Ito Kalati yung pa. sample, kalahati. Blue leg. Sotab.
Kalahati blue leg, kalahati yellow leg. Ay, green leg, kalahati. Opo. Island born na po yan. Oo. Yan yung napalabas mo na, no? Opo, yung imported po. Mga imported na yan na blue face over sweater. Opo. Kalahati, blue kalahati yan. Ayan. Ito po yung tatay na napakapangit na imported. Mga claret. Oo. Ano natin na claret po. Na natin. Hindi ko sila pwede sabihin na mga pure dahil wala tayong lalaki na claret din. Sa claret to. Opo, nag-start po tayo sa claret sa babae lang po. Sa babae tayo. Pang-process lang po talaga sila. I see. Opo. Hindi tayo pwede mag-focus sa pure ng mga Sa claret. pure na claret. Oo. Pang-infuse lang po. Pang-infuse po yung claret. Alright. So, ayan. Meron din dito ito yung nakita ko kanina. Ayan, nagustuhan ng kaibigan ko. Yes sir, ayun po yung mga claret nga din po na binato sa round. Claret na round head. Ayan, maganda po. Ayan, no? Pataas pa yung loob. Bata pa po yan. Ayan, pang pwedeng pang din yan, pang cross, pang infuse, po pwede po. Basta ang i-cross mo sa inyo, it's either Boston or claret pen. Pero mas maganda, pwede kayong magpasok ng sweater dyan. Yan. Opo. Try muna natin. Okay. Oh. So, nagbibenta ka rin ng mga pulet. Halimbawa. Yes sir, nagbebenta naman din tayo ng pulet, especially yung mga model ng mga trayo. Mga trayo. Opo. So, more or less, magkano yung mga pure na broodstag sa'yo, ng mga sweater? Yes sir, siyempre as a beginner, siguro focus muna tayo doon sa kahit low budget lang hanggang Low mga budget. 15K po. 15K. Opo. Okay, sige. Ayun. At least, meron na kayong idea Sa mga broodstag. sa mga broodstag niya. Pero kung gusto ho ninyo na makamura, pwede kayong bumili ng mga straight bred niya, mga day old at saka month old. So ibibigay namin yung number niya. So Jen, kung kukontakin ka, ano yung mga special number mo na pang-cater sa mga buyer? Siguro yung personal number ko lang dito yung 0929-8480-233. Ulitin natin. 0929-8480-233. So sa lahat po na gusto na mag-inquire at mag-avail ng kanyang mga manok at mga materyales, pwede po kayong mag-message sa kanya Personal po. doon sa kanyang personal number. Pwede dito sa Facebook page din po, yung sa Facebook ko, pangalan po, Jenmy Sumawang Mendoza. So Jenmy Sumawang Mendoza po yung kanyang Facebook. Mas maganda doon po kayong mag-message sa kanya Apo. sa Facebook page niya. So, ayan, iikutin po natin ng konti at papasadahan po natin yung farm niya para makita ninyo. Ikutin. So dito, ayan. Ito ano naman yan? Yes sir, ito naman po yung bumato po. Stage po ako na ngayon ng mga 1/4 na roundheads lang po. Kasi parang yung roundhead side, kinukuha lang po natin sa kanya talaga yung cutting ability niya sa yung pagiging stylish. Kaso nga lang, based on my own experience po, parang nagiging late maturing. Ay, si pagka Kapag pag makapal ang makapal ang roundhead. oo. So, on this year po, parang nasa 1/4 rounded tayo, 3/4 sweater. Much as possible po talaga, gusto ko talaga target ko, mga 1/4 lang or 1/8. Apo, pero nakita ko naman po sa mga stag na napapalabas natin, yung stylist na gusto ko na nanggagaling sa rounded, kahit manipis na sila, nandun pa rin. Nandun pa rin. Yung timing, yung style sa baba, nandun pa rin. Nakokontrol ng roundhead or hatch blood, yung sweater blood na ginagawa natin foundation. Opo, napipigilan yung pagiging matakaw nila sa palo. Oo. Nagkakaroon na ng konting timing. Parang medyo natitempered yung kanilang Yes, and then at the same yung time palo po, nila. mas nagiging early maturing na sila. So, on early age, kahit 8 and a half, kaya ko lumaban ng stag. Ayun. So narinig po ninyo by experience, at least nakakuha po kayo ng tip kay Jen. Pagdating po sa pag-breed ng Boston to Boston, as much as possible, 3 foot lang or 1/4. Yan ang usually na mga ginagawa niya. 1.18. Ayun po yung mga gusto ko sa mga cross blend na. sa kanyang kwan, sa mga manok. Ayan, ikutin ko natin ito. Meron kasi dito mga manok ko tayo.
Ito yung mga, mga hindi po maganda naglalaban dahil mga late maturing. Ito yung mga late maturing nilalagay niya dito. Sa mga side. Ayan. Meron siyang mga late maturing dito. So, dinalagay niya dito sa side. Pero magaganda po ang kanyang mga kwan. Ayan. Mga sweater dito na nandito, no? Mga 5K po, ito po. 5K sweater yan. So, ayan. Ayan, tita, ito na may mga possum. Yan, possum naman Opo, yan. ito yung mga possum sweater po. National banded po lahat National yan. banded to lahat Opo, na opo, nandito, opo. no? National banded na po. Okay. Stop naman. May Golden 60 Boy. na po. Golden Boy yan, na galing Kinito, Mendoza. no? Opo, ayan po. Mga original po talaga. Original na Golden Boy na gagamitin na ngayong season na ito. So ayan, makakasiguro po kayo na lahat ng mga ginagamit niya dito mga bloodline ay authentic. So, magandang hapon po uli. Sa puntong ito, magpapasalamat po tayo kay Mr. Genesis Mendoza sa pagpapaunlak po ng pagbablog dito sa kanyang munting manukan. At doon po, sa lahat na gusto na mag-inquire, pwede po kayo mag-message sa kanyang numero. So, any last word po, Jen? Una-una po, thank you so much po sa time na binigay niyo sa amin sa privilege, and it's my pleasure na magkaroon ng conduct na ganitong interview, nakapag-share ng mga konting experience, especially about sa breeding. Siguro, yun nga po, as a breeder, nag-start na lang din po from small scale, then this year, hopefully, lalaki po talaga. From 60 pieces to 70 pieces ngayon, nasa going to 200 pieces na po ako. Na sana maging successful po yung pag-breeder ko as a second year. Okay, sa second year na breeding mo, no? Pag sa sarili. Okay. Pero nag-start na po tayo maaga, na early age, na talaga tayo sa pag-breed. Through my father po, pero... And then mga partnership. Which is talagang hindi po nagkaroon ng magandang kwento. Pagdating po talaga sa mga partnership. So, on my own experience talaga, Maganda mag-solo. nag-solo and then nag-decide talaga akong mag-isa. Mag-isa. Na sa pakunti-kunti. And then sa tulong nyo nga po last year, nagkaroon ng malaking factor yung farm. Nagkaroon talaga ng mga buyers from different places po. Mga example, mga Pangasinan, mga OFWs na naka-contact wire. At nag-repeat na ngayong taon. Opo, so nakakatuwa naman dahil kahit pa paano, sa tulong ng Diyos, hanggang ngayon nandito pa tayo sa pagpaparm, pagkasarili. So sa lahat po ng gusto mag-inquire, so ulitin namin yung number mo ninyo, pakibigay. Contact na lang po sa 0929-8480-233. So, Facebook naman po, Jenny Sumawang Mendoza. So hopefully, makapag-breed ka ng more or less. Ang target mo, 600 to 700 na mga chicks. Yes po, mag-breed po tayo ngayon ng mga early bird, local, and national. So magkukupit na ako by this year. Okay, yan. So lahat po ng gustong magkuhan, magpa-reserve, pwede kayong mag-text sa kanya. So maraming salamat, Jen. Okay, Sa ulitin. salamat po.